Kamusta po kayo? Hello! We're back again to another episode here on Tagum Co-op Connect. Kami po makakasama ninyo kung saan pag-uusapan natin lahat ng kahit anong pwede natin pag-usapan. Bagay-bagay, no? Bagay-bagay, pwede lang sa love life. Wala kami kasi yan. more on finances. Yes. Ayan. So, welcome po. Insurance, di ba? Tama. Ako po ang inyong host, Carlo. I'm Joy. Dito po yan sa Tagum Co-op Connect. Di ba? So, salamat po sa mga sumama sa amin sa ating first episode ng Tagum Co-op Connect. Meron na po kami sa Spotify at try nyo po i-visit at i-search nyo lang yung Tagum Co-op Connect. At na-upload na din po natin sa Tagum Cooperative Official FB page. Ayan. So, it makes it more para sa ating wider audience. And maraming salamat po for giving us the opportunity naman para naman po makapagbigay ng saya sa inyo habang kayo nagko-commute papuntang trabaho, nakikinig kayo sa atin sa Spotify sa pamamagitan po ng podcast. At syempre, aside to that po, we are very happy because we are sharing the knowledge of especially when it comes to handling finances, about insurances, and making sure that the community will benefit, lalong-lalo na po when it comes to our financial freedom. Kasi it's very important ngayon, Joy, lalong-lalo na ngayon, na medyo may kataasan din yung inflation natin at yung mga bilihin. Correct. Hindi naman po kami super expert, mga mamas. Hindi naman po kami kayon. But we will try to share what you've learned, what Tagum Co-op taught us to share also po sa inyo. Yan. Sa mga hindi pa po naka-like, naka-subscribe sa ating YouTube channel, pwede po kayong mag-subscribe now, press that bell button there para ma-notify po kayo. At syempre, kung meron namang, if you're looking now at our Facebook account, yes, nandun na din. Pwede kayong mag-like and follow then, and make sure to make us your favorites para dire-diretso po ang notification kung meron po tayong mga real-time na mga updates and mga posts. So, yan po. So, welcome. Dapat talaga favorite kami, ha? Para kami yung una yung makita pagkalabas pa lang pagka-open pa lang ng app para hindi kayo mahuli sa mga yes. Sinabi mo kasi kanina, financial freedom, Cardo? Pag sinabi bang financial freedom, meaning, ano ba yun? Sa ikaw nga. Ako, I define it, the financial freedom, it's more like you are able to spend money to the things that you love. Okay. And na hindi ka nasi-stress after. Kasi may mga bagay na bigla ka na lang, kailangan kong bilhin ng bagay na to, pero at the end of the day, dun mo may isip na sana di ko na lang binili, medyo ipit ako ngayon. Tama. Diba? Yung siguro, financial freedom, yung buying the things not just you love, but both you need and you want. Totoo. Sakto yan. So, yun. So, kasi, sabi din nila, kapag financial freedom daw, debt-free living daw yun, do you really think that kapag financially free ka, wala kang utang? Yan. That's a good question. Kasi for me naman, hindi naman talaga maiiwasan na merong mga emergencies na mangyayari or ikaw may gusto kang bilhin. Napakarami ngayon, Joy, available via online, mga lending apps natin, marami, and how you can do installments. So, mahirap siya iwasan. Pero, if you ask me na kung financial free ka talaga, na wala kang utang, yes, it can be. Pero mahirap siyang i-achieve. It can be, but hindi ibig sabihin na yung mga financially free ay wala ding utang. Nako. Kasi kung sa Pilipinas, parang may negative notion, pala utang yan, gano'n, But in the US or sa ibang bansa, ay kailangan nila pataasan yung credit score nila. Totoo. Para para magtaas yung credibility nila. Meaning may character sila. Kasi kapag mataas yung credit score mo, meaning you're a good borrower. Totoo. So, responsible borrower ka. Ayun. So, even sa Tagum Cooperative, we offer loans. Totoo. Pero meron talaga, hindi naman natin ma-blame lahat ng hindi nakabayad kasi meron talagang mga pagsubok ang buhay, but it doesn't mean na we will not pay our obligations. Kasi naman, ang yung hinihiram po ng pera sa Tagum Cooperative or sa any cooperative, ay pera din yun ng ating mga ka-co-op members. So, that is why we really have to pay our obligations, especially on time dapat. Tama, And to add to that, Joy, let's discuss kasi na pag-usapan natin yung US Ganun kasi sa kanila. Kasi yung program kasi nila, kapag maganda yung credit score mo, mas maliit yung interest mo if you purchase on something.
Kaya sila naman doon, talagang magki-credit talaga sila. And they would look onto that, no? Like for example, bigay ko na lang example, gusto mo bumili ng bagong bahay. Okay, for example, ngayon, malaki yung credit score mo eh. So basically, mas maliit na interest yung babayaran So may mo. mga pa-perks pala. Yeah, perks. Yun yung ibig. Pero pag hindi naman okay yung credit scoring mo, dito sa Amerika to, sa Amerika. Pag hindi naman okay, naku, mas malaki, dodoble yung yung interest na babayaran mo. Yun yung ginagawa or yun yung nangyayari ngayon sa Amerika. But here in the Philippines, it's also a different way eh. Oo, Oo. sa Pilipinas, hindi din naman, ewan ko sa akin kasi, baka good borrower ako. Okay. Kasi from time to time, tinatawagan na ako, ma'am, do you want a credit card? Ma'am, do Oo. you want this, you want like that? Hindi po masama mangutang, no? Totoo. Hindi po masama mangutang. Masama po ang hindi magbayad ng utang. Ayun. Yun lang yun. Yun lang. Okay, so, ngayon, credit card, kaliwa kanan. Ako, financially free ako, wala akong utang. Sinasabi na, paano utang yung Shopee? Kasi, Shopee, Lazada, or mga online, add to cart yun. Tapos cash on delivery, inutang mo yan kasi. Oo, diba? diba? Nakaka-relate naman tayo lang dyan. Pag may parcel dumadating, uy, pare, baka mayroon kang extra dyan, ikaw na bayad. Pagbalik ko, oo nga, di ba? It happens to us eh. Kahit sino naman na may mga parcel na dumarating na hindi naman tayo prepared for that money, abay nakakautang tayo. So, let's go back to the question, no, na pag financial free ka, dapat ba wala kang utang? Wala kang utang. Well, sa akin, no, pag sinabi natin wala kang utang, yes, totoo. Because for me, ganito kasi yan. There are 2 credits kasi, no, na sinasabi nila na meron din namang kumbaga uutang ka for something that can regenerate into an investment. May ganun eh. Pero meron ding utang din na may gusto ka lang bilhin or needs mo. So let's dive into that, Joy. Yeah, no? there's 2 things. No? 2 kinds of utang po tayo. We have providential loan at productive loan. Ayun, sige nga. So, kung productive loan, syempre nagpo-produce yun. Inutang mo para naman inegosyo mo, or if not negosyo, maybe pwede nating para i-invest, no? May investment kasi iba yung business at saka investment. So, dalawa, productive and providential loan. Productive, you loan for you to get a business or for you to invest. Yung pangalawa, providential loan, ayun, paano mo gagawin? Siguro ibili ko ng iPhone. Kasi, paano ipang-down ko? So, utang to utang. No, or kaya ipambayad ko naman ng ibang utang. So, hindi naman lahat ng providential loan ganun. Like, meron kasi kailangan ng talaga, nagigipit ako, kailangan ko ng bagong laptop. No? Kasi ang tagong ko, may furniture and gadget loan. Kailangan ko ng laptop. So, paano ba yan? Is that providential or productive? Hindi, productive yun kasi gagamitin ko ang laptop ko kasi magsa-sideline ako. O, pwede yung gano'n, no? So, dalawang klase, productive and providential loan. So, depende yun sa atin. But we really encourage to take a loan na productive. Yung may patutunguhan or may project. Kasi kung wala kang project, wag mo nang magkuha ng loan. Kasi nagbabayad tayo ng service fee, interest, di ba? And also no, because of that, yun nga yung sinasabi nila na dapat I hear this from one of my friend. Alam mo kung meron kang loan or meron kang planong loan na malaki, ang sabi niya sa akin yung pinaka the best is you invest the money that will generate, no? Kasi nangyari na sa kanya, sinabi niya sa akin, ako nag-loan ako ng 1 million. Ako sabi ko, paano ba yun? Laki naman ng 1 million. Sabi ko, anong ginawa mo sa pera? Binili niya ng property. Ang ginawa niya sa property, binili niya, inassume niya yung property, nasa isang probinsya na main road. Pinarentahan niya. So ngayon, yung binabayad niya doon sa utang na yon, yung binabayad niya, yung monthly, na for example, ito, bigyan ko na lang kayo ng rough graph na lang, no? Yung property, pinarentahan niya ng 12,000. So, yung kada buwan niya, is nagbabayad lang siya ng 7,000. So, ibig sabihin, naka-income pa siya ng 5,000. Correct. Meron dito kasi yung iba, sir, kumukuha sila ng pinapag-ibig nila, kumukuha sila ng mga housing. Okay. Tapos, pinapa-rent out nila, yung rent, ayun na din yung binabayad nila sa pag-ibig. Totoo. So, what we're really trying to say here po is, hindi po masama mag-loan. Totoo. Yung i-reiterate ko na yung masama po yung hindi natin hinaharap yung mga obligasyon natin sa loan. Totoo. Okay. So, how to be a responsible borrower ba, Sir Carlo, no? Sige. Kasi,
dito tayo kung paano ba? Gusto mag-loan, no? Kung gusto mo Mm. mag-loan, ang dami na, punta ka lang sa app ng phone mo, ang dami na yung mga loan apps. So, you only borrow what you need. Totoo. Okay. So, avoid taking unnecessary debts. Ay, ito, kailangan ko to. Ay, kailangan kong mag-loan. Kasi, wala lang, gusto kong mag-travel. Okay, di Mm. ba? Pwede din naman, pero make sure that you can cope. Pero pwede naman kasing pag-ipunan yung travel, hindi naman yung emergency. Totoo. At saka, example, may project ako. Mm. Gusto ko magbili ng laptop kasi gusto ko nang maging virtual assistant. Oo. So, sa bahay ako mag-work. Okay, productive loan yun. Ang laptop ko ay 30,000 pero ang niloan ko ay 50,000. So, yun. Yan na. Irresponsible ka na sa part na yun, di ba? Yes, and to add on to that, no, isa din pala sa factor, Joy, no, na nakikita based on research din. No? To add on lang, no, is isa daw sa problema nating mga Pilipino, hindi naman kasali tayong lahat doon, no, is ito daw financial literacy. Okay. Kasi nga, some of our mga kapwa nating Pilipino, hindi po nila alam yung ibig sabihin ng interest. Interest sa isang loan. And also, no, hindi rin daw nila kasi pag iniisip nila na mas malaki yung release, doon sila, pero hindi nila binabalanse na mas malaki pala yung babayaran lang interest kapag malaki yung niloan nila. Yeah, I get what you're Oo. trying to say. Kasi Oo. yung iba naman kasi, example, isa akong employee. Mm. Okay. Meron akong good salary. Mm. Ang dami nag-o-offer ng loan sa akin. Mm. But initially, as a person, as a human, ang hinahanap ko, saan yung malaking net, no? Net proceeds. Dito ako, sa malaking net proceeds, maglo-loan ako ng 1 million. Ang net proceeds ko ay 999,000. Dito sa isa naman, maglo-loan ako ng 1 million, pero ang net proceeds ko ay 950,000 lang. So, may 49,000 per thousand na difference. Pero yung iba, usually, pinipili nila kung saan yung malaki yung net proceeds nila. But, please be mindful also the hidden charges na pinapatong sa monthly amortization. Totoo. So, hindi po tayo talaga pwedeng ma-amaze or ma-shock na kaagad sa net proceeds. We really have to scrutinize the kind of loan. Let us understand the terms and conditions of the loan. Totoo. And kami naman po sa Tagum Cooperative, yung mga credit analyst naman po natin, mga loan officers naman po natin, nagsasuggest naman po din sila kung ano yung pinakamagandang loan sa inyo. When you visit our branches, talaga mararamdaman nyo po, no, na ginaguide po kayo. Pag tinanong nyo po yan, ma'am, sir, asa gyud ang mas nindot ani sa kuha, nga dili ko mabugatan. So, that's on Bisaya, ano? Pero kung Tagalog naman yun, meron kaming personalized treatment po sa ating mga members, ano, na ito, ganito po, mas maganda dito, kasi pwede naman nating i-span into 9 months, 12 months po para hindi masyadong mabigat. Yes. So, we do that. And aside to that, no, nakaganda dito, Joy, when you try to apply for loan in Tagum Cooperative, pwede na po sa mobile app. Di ba? So, pwede na po siya sa mobile app, and at the same time also, makikita mo rin doon yung monthly mo, pati yung amortization mo, and detalyado siya. So, wala kaming tinatawag na mga hidden charges na sobrang laki. So, makikita mo talaga yung transparency natin when it comes to the loans. Correct. Please do not get a loan where you do not understand the terms, the conditions, the interest, the penalties. Babasahin talaga natin yan kasi at the end of the day, tayo yung hahabulin kapag hindi natin yun makayang habulin din pagbayad. Because, sir, sabi kasi ni Carlo kanina na in Tagum Cooperative, we have credit analysts. We do not have credit analyst only, sir. We have financial counselors. Our credit analysts, our credit investigators are financial counselors. So they are registered financial counselors. Nag-underganyan sila ng training. They are the best person to guide us. So you can input your trust, invest your trust in Tagum Cooperative because our personnel is very capable of guiding us. Kaya naman, no, that's the second thing. We really have to know what are the mga terms and conditions. Alamin, huwag kayong magpadala sa malaki ang net proceeds. Baka kayo yung mabigatan sa monthly. Totoo, no? Baka sinasabi na, naku, malaki yung release, pero hindi mo alam, mas malaki pala yung paon
na babayaran mo yung loan na yon because of that. Isa din naman kasi, sir, yung hindi natin mahabol or hindi natin kaya ng bayaran ng loan, nagiging irresponsible borrower tayo kasi nami-miss natin yung payment. Hindi on time yung payment. Bakit lumalaki? Because bawat araw na nilapse natin yan ay meron niyang interest, meron niyang surcharge, meron niyang penalty. So, make payments on time if you want to be a responsible borrower. Totoo. And aside to that, meron din dapat po tayo, sabi po nila, when it comes to handling loans, meron dapat tayong repayment plan. Of Diba? course. Repayment plan. Dapat meron po tayo sa isang swelduhan, kung wala naman pong, like for example, kung wala namang auto-deduction sa salary ninyo, talagang personal loan talaga siya into something, dapat mag-budget po kayo na hindi nyo talaga dapat galawin yung pera on a certain 2,000 ba yan because this is gonna pay the loan that I'm having a deadline on ganito gandat. And aside to that, also yun nga, make sure to pay off your loans responsibly. Kasi pag hindi po natin binayaran yan, alam mo, one example of that is itong ating mga credit card holders. Alam nyo ba kapag hindi sila nakapag-full ng bayad or hindi nila nabayaran yung credit nila, mas lumalaki yung interest, dumodoble siya. Yeah. So that's why it's very important because discipline is the only way para matulungan tayo. Yes, there is a freedom if meron tayong loan, may pera tayo, pero lagi nating iisipin na yung perang yun dapat merong purpose at syempre dapat meron din po kayong iniisip na responsibilidad in handling that loan. As I guess, sabi nila, when you now apply a loan, you really have to adjust your lifestyle. Totoo. May responsibilidad ka na. Para ka nang may anak. Ganun yun eh. So, may added responsibility ka na. Na-minus na kasi. Nakuna na kasi yung salary or income mo papunta sa loan mo. Paano na yung usual needs mo? So, you really have to adjust and stick to your budget plan. So, adjust and stick to the budget plan. So, kung mag-avail ako ng ganito ng loan, babayaran ko ito monthly, ay kailangan ko din medyo mag-tight ako konti sa aking mga expenses so that I can cope. Kasi parang in-advance mo lang naman yun di ba? Totoo. So, kaya yun. Dapat stick to the budget ka. Totoo. And aside to that, a few advices also para maging isang responsible borrower ka and ano yung balik sa'yo nito. Siyempre, pinakauna po dyan, itong ating improved credit score po. Kahit saan po kayong bangko, kahit saan kooperatiba po kayo, and especially here in Tagum Co-op, kapag good payer po kayo, marami po tayong benepisyo sa inyo. Pwede pang tumaas yung usual na palo-loan sa'yo na amount. Totoo. Pwede pa yung i-increase. Meron kasi mga financial institution na nagbibigay ng character loan. So, kahit wala kang collateral, pero yung character sa pagbayad mo ng loan ay very good. Ay, nako, pwede yan magtaas-taas. Kasi it comes with your credit score. At saka idagdag ko lang, yung pag-stick sa budget kanina, ay kung pwede din mag-add ka ng additional income streams. Totoo. Kapag may loan ka. So, pwede ka magdagdag ng income streams if you take a loan so that it can cover the cost of the payment or the debt. No? So, example, kahit mag-spend ka lang ng 2 hours nagsa-cellphone dyan on your spare time coming from work. So, why not do some online jobs or kahit mag-project-based ka lang ng mga gawain? Marami naman dyan. May mga racket. Ano ba yung hobby mo? Kung mahilig ka sa art, kung mahilig ka sa teaching, mag-teach ka. So, marami additional income streams para matulungan ka. And itong kasi yung sweldo kasi natin, talaga kandyan naman talaga yung sweldo. And if foresee mo na magkano yung matatanggap mo So, isa sa mga pinakamagandang life hacks dyan, dapat meron kang, yun nga, another stream of income. Correct. No? So, gaya namin, ang dadaldal namin ni Carlo, pwede naman kami mag-host ng event. Totoo? Diba? So, pwede din naman kami, if ever, magaling ka mag-drawing. Diba? So, pwede ka naman commission-based. Or magaling ka kumanta. Pwede ka naman mag-sideline sa mga event or magigig ka.
So, let's use our talent also to help us, no? Totoo. 'Di ba? Kasi God-given din 'yan. Alam mo kasi, Carlo, no, gustong-gusto ko mag-loan sa Tagum Cooperative because aside sa sinabi mong financial counselors, yung ating mga credit investigators, CAs, credit analysts, gina-guide nila tayo is flexible yung term, no? At saka transparent sa lahat ng mga charges. Ang pinaka gusto ko din ay mayroong patronage refund. Yun. No. So what is patronage refund? 'Di ba, kung nangungutang ka, binabayaran mo yung principal. Ano ba yung principal? Yung 100,000 na inutang mo, that's your principal. Kailangan din magbayad ng interest rate. Yung interest rate, yun yung pinapatong ng financial institution. So, kung sa Tagum Cooperative ka maglo-loan, yung binabayaran mo na interest rate sa'yo, ay babalik yan sa'yo annually. So, if you pay in good terms, tapos on time ka, yung mga interest payment mo, babalik yan sa'yo through a patronage refund to be released annually. Totoo. So, may cashback. May cashback. Diba? Nasa dula to add on, meron ako story na narinig from Tagum Coop member. Nag-pay siya, pinay off niya yung loan niya talaga. Parang isang shot lang, binayaran niya. Yung cashback niya umabot 60,000. Kasi, what's good with Tagum Cooperative, hindi po natin, kapag 5 years yung pinili mo na term, like, nabayaran mo siya, na-complete mo na siya in 3 terms, hindi na po natin isisingil yung 2 years na, interest rate. Binabalik po natin kung meron silang mga rebates and charges. Wow. So, diba? that's great, diba? So, saan na kayo? Dito na kayo, diba? Diba? Tignan natin kung meron ba yan sa mga digital Hindi. Baka naman. Kasi we're going also into digital era na, diba? So, kasi nasa Tagum Coop, mobile app na din po tayo. So, for those of you, hindi po masama mag-loan. Totoo. Hindi po talaga masama ang loan. So, this is your sign. No? This is sign na mag-loan na po. Wag nyo naman po ako i-blame, pero kailangan lang po talaga natin maging responsible borrower. Totoo. Again, to add on to that, wag po kayo mag-alala. Hindi nga ulit masama ang mag-loan. Basta't alam nyo lang po na merong patutunguhan yung loan ninyo. It's either productivity, yes, or kung kailangan yung mag-add ng arsenal ninyo or equipments ninyo to generate more income, then having a loan is a good idea. Yes. And also, to add on to that, maging responsible payer lang po tayo. Wala naman pong problema. At saka, isa pa i-remind ko lang na kung may magkuha sa atin ng co-maker. Co-maker means po, you have the equal responsibility to pay the obligation. Totoo. Kung ako ang co-maker ni Carlo, at aalis itong si Carlo, hindi ko na mahagilap, I am liable to the organization. Kaya naman, kung gusto nyo maging co-maker o inoferan kayo maging co-maker, you can either say yes or no. Yes. Pwede ho talagang mag-no sa co-makership na responsibility. Hindi po yan madaling responsibility at hindi po yan pang friends at pang beshi-beshi lang ang pagiging co-maker. Tayo pong hahabulin. Yeah, dapat tignan nyo rin po kung financially capable ba yung taong yan na magbayad as a co-maker. Kasi baka, kaibigan ko yun. Tapos nag-loan kayo, na-approve na yung loan nyo. Ayun, nag-abroad, di nyo na mahanap. Ikaw ang mababayad ng loan. Yes, of course. So, di ba? Ako, hahabulin kasi umabroad ka na. So wala kayong choice. Ako na makukulong. Anyways, so yan po, napag-usapan po muna natin ngayon. So, napag-usapan natin ulit yung be responsible in handling loans. Correct. And yun nga po, yun po yung mga sekreto na aming shinare sa inyo personally and also with our resources na ganun po, yung ways on how to borrow money responsibly. Correct. At saka, let's not rely on loans. Though there is a saying na it's not bad to take a loan, but let us not rely everything on loans. If we can have emergency fund also, so that yun yung takbuhan natin before ang loans. Or meron tayong savings before ang loans. Let's do. Okay. Yes. Alright. Thank you very much po sa mga nakisabay, nakitutok sa atin dito sa Tagum Co-op Connect. Sa susunod naman po nating pagkikita at pag-uusap, dito lang naman kami. Para po sa mga gusto pong mag-question, magtanong, mag-comment lang po kayo baka below. may gusto silang topic na i-tackle natin. Yes, pwede po. Kung may mga topics po kayong gusto pag-usapan natin, kahit ano pa yan, i-comment nyo lang po below. Handa po kaming makipagtsikaan sa inyo dyan.
And excited din po kami. Baka sa mga susunod na episode, siguro mga after mga ilang magbuwan, ay meron na po tayong mga ibang makakasama dito, no? Yes. So, samahan niyo lang po kami always dito sa Tagum Co-op Connect. Maraming salamat for having us and for having you with us Yes. dito mo rin po sa Tagum Co-op Connect. And again, syempre, salamat Sa pagsali.